After 3 days and 2 nights na paglaag mga kamoma, so ayan, back to reality na ang Moma at babalik na nga si Moma sa Mindanao dahil hinihintay na si Moma ng kanyang mga anak na 4 ang paa kaya hindi pwede magtagal si Moma sa bakasyon. So enough na tong 2 gabi at 3 araw. Sulit naman mga kamoma. So before that, kakain ulit kami ng breakfast syempre. So kani, daghano na jud nako ni akong kaon sa breakfast kay pagbalik na po dito sa Mindanao, magbulad na po og sardinas ang inyuhang Moma. Panagsalam ba mag-feeling mayaman mga kamoma, once in a year lang yun intawon ni mahitabo sa tong kinabuhi. Pag-abot na po nato sa Mindanao, puro mga bills payment na pod. Og pang-alawan sa tong mga estudyante adlaw-adlaw, pakaon sa mga miming. Kaya ngayon, magpakaayahay muna tayo kahit 3 araw lang. Sus, naghatagay naman po dai silag kwarta ani diring dapita unsa kaya na ilahang paliton, no? Kalit ko na kulbaan kay basin ibaligya na intawon ani ko sa akong mga kauban ay okay lang ba sa inyo nagbisaya ang Moma? Naintindihan nyo ba? Feeling ko naman mukhang magkalapit naman yung Bisaya at saka Tagalog. So kani i-fix na jud nato atong dalan no kay before ta mag-check out kay unsaon na lang unya basin tawagan ta na mapapanaugo na si Moma. Hok ang hataw haybang libon ni aminan bugko dito kadangga General Santos City bud hala sa libog no buan. Tapos na nga ang ating masayang araw dito sa Maynila mga kamoma at doon na naman tayo ulit magpakasaya sa General Santos City kasama ang mga anak nating 4 ang paa. Pero sobrang namimiss ko na nga sila mga kamoma nandito ako sa Maynila pero panay naman yung kontak ko dun sa kanila kung paano na, kung kumusta na sila, kung pinapakain ba sila na maayos. Panay din talaga yung monitor ko sa kanila mga kamoma. Syempre natatakot ang Moma, mamaya baka magutom yung mga alaga ko dun na unsaon na lang. Excited na din talaga ako umuwi mga kamoma dahil sobrang namimiss ko na nga sila. Alam ko kahit hindi ako sinasalubong ng mga pusa ako pero deep inside namimiss din naman nila ang Moma, sa isip yan nila, hindi lang talaga showy yung mga pusa. Pero ang mga aso mga kamoma no, very showy talaga sila kapag dumating yung kanilang amo. Pero pag mga pusa, bakit kaya ganun no, lumalayo talaga sila. Halo na to ni kay aron na po tay sukahan dito sa sulod eroplano pero nasa good condition naman ang Moma nyo dahil nakainom na nga ako ng gamot para sa vertigo mga kamoma kaya okay na jud kaya akong paminaw. Ganyan talaga kasi ako kapag hindi ako nakatulog ng mga ilang araw mga kamoma, umaatake talaga ang vertigo ko. Kaya kayo kapag may nararamdaman kayo, inom ka agad kayo ng gamot na. Di kita pwede magpaluya-luya kay unsaon na lang atong mga 4 babies. Yes, hello. Okay po, palabas na po kami, ma'am. Apo, thank you. Ano daw? Manya mapuli na kamo. Ikagain na pa kamo ginahulat. O ayun, tinawagan na nga kami mga kamoma dahil ang tagal daw namin dito sa loob. So kailangan na namin umalis at umuwi na ng Mindanao. Oy, padugay-dugay, rami intawon diri, daghan pa naghulat namo sa Mindanao. Kaya ito, naka-ready na nga kami at kami naghihintay ng Grab. So bye-bye Manila na. Back to reality na nga talaga tayo, balik trabaho na naman. Tapos mag-iipon na naman tayo ng 1 taon para makalaag na naman tayo, no? But anyway, something happened here sa loob ng airport. I don't know why. Pero kapag may baby talaga kayo, need nyo talaga i-prepare yung mga birth certificate or yung mga valid ID kay para dili magka-trouble. And paakit na nga kami dito mga kamoma sa loob ng eroplano. Actually medyo delay nga yung flight namin. Tapos nung nandito na rin kami sa loob, ay nako, bigla na naman nag-change ng eroplano mga kamoma kasi nga ang eroplano na sinakyan namin hindi makalipad, na flat ang ligid. Ready na gud ang Moma nyo maglagay ng seatbelt. Excited na kayo, nagbikangkang pa. May pakatawa pa sila daring dapita. Tapos eto na nga, nagdemo na nga itong flight attendant mga kamoma. So it means ani, after magka-demo ani, maglakaw na gyud ang eroplano ani kay maglupad na. Sus, kay unsaon man nimo nga tindog naman pud tanan imbis nga paghuman sa ilahang demo mga kamoma kay papanaugo naman intawon mi nila oy. Pero okay lang din naman sa atin no yung ganito para din sa ating safety. So dili na to pugson no kay lisod na baya. Yun nga lang kasi ang pinaka major problem ko lang talaga dito mga kamoma yung ako ang pagkagutom ba. So unsa ng oras na abta namig hapon na kaayo na dapat 3 PM sana yung flight namin pero umabot na kami ng 5 PM. Lipat na naman ng bus. Buti na lang, okay na yung pakiramdam ko mga kamoma. Okay na yung vertigo ko kasi nakainom na nga ako ng gamot. Kaya kayo dyan kung nagmamadali kayo, nako, lalo na kapag pupunta kayo ng ibang bansa, better mag-early flight kayo in the morning kay para iwas late in town. Isod na ra ba mabiyaan sa eroplano mga kamoma kay dili baya ni bus in town. Kaya buti na lang nagbigay sila ng free snack mga kamoma para natay pantawid gutom no kay para hindi tayo mahihilo ba.
So kapag nagka-trouble yung flight mo, magiging libre ang snack mo diri mga kamoma. Grabe na din talaga na pagka-upgrade mga kamoma. Unlike before no, nung nagka-trouble, wala silang binibigay na pang snack. Pero ngayon meron na, tapos ang lalaki pa ng chips na binigay nila. O diba, happy yan? At nandito na nga kami sa ibabaw ng langit mga kamoma. So yan, kita kayo ang mga ulap. And thank you sa piloto kay very smooth lang yun kayo ang pagtaas baba ng eroplano. Kaya ang moma nyo, wala nagsuka-suka. Buong akala ko sa eroplano lang magkaka-trouble. Pati din pala dito sa pagsundo ni Apa sa amin mga kamoma kasi nalampas si Apa sa airport. Pero intindihin na natin ang gurang bano kay unsaon man gahi man og ulo di magsuot og salamin no mauna imo haron. Thank you, see you sa next vlog.